sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of National Defense iginiit na kakayanin ng Pilipinas na pagtagumpayan ng resupply mission sa Ayungin Shoal ng walang tulong ng Estados Unidos. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines tiniyak na handa ang sandatahang sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Maritime Industry Authority o Marina nababahala sa pagtaas ng naitatalang bilang ng maritime accident sa bansa. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Kinumpirma ng Department of National Defense o DND na may koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang eroplano ng United States Navy na Poseidon na namataan kasabay ng isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Pero giit ng DND sa hearing ng Senate Committee on National Defense, bagaman nakatutulong ito para sa maritime domain awareness, kakayanin naman ng Pilipinas na pagtagumpayan ang resupply mission ng walang tulong ng Estados Unidos. Dagdag pa ng DND, hindi rin isang warplane ang naturang US aircraft. Pakinggan po natin ang bahagi ng pagdinig. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. Siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa PRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Hataw Balita. Nilinaw ni Maritime Affairs expert Professor J. Batong Bakal na walang nilabagang United States aircraft sa isinagawang resupply mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hindi anya direktang involved ang eroplano ng US Navy at nagmamasid lamang mula sa himpapawid. Pakinggan po natin ang pahayag ni Professor J. Batong Bakal, ang Executive Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Mayroon pong freedom of navigation and overflight po dun sa paligid ng Ayungin Shoal. So yung pong US military aircraft na nandun, kahit ba may operation o wala pong nababiolate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Tingin naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan talaga ng Pilipinas ang tulong ng ibang bansa na mga kaalyado nito kontra China. Pangako ni Zubiri, susuportahan niya ang pagdadagdag sa pondo para sa PCG at DND gaya sa confidential at intelligence funds at dagdag na modernong kagamitan. Susuportahan din anya ang mga pangangailangan ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Pag-amin kasi ng alkalde ng Kalayaan, nababahala sila sa nakapaligid na Chinese vessel sa Pag-asa Island. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. I have a contrary opinion. Let us use our friends and alliances to help strengthen, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Hataw Balita. Naka-aalarma na umano ang naitatalang bilang ng maritime accident sa bansa ayon sa Maritime Industry Authority o Marina. Sa pagdinig ng Senado sa proposed 2024 budget ng Department of Transportation and attached agencies, sinabi ni Marina Administrator Hernani Fabia na umabot sa 782 ang naitalang aksidente sa karagatan mula 2018 hanggang 2022. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, dapat talagang ikabahala ang bilang ng mga naitala at naitatalang maritime accident sa bansa.
Ngayong taon lang anya, buwan-buwan na nagkakaroon ng mga aksidente sa karagatan. Dahil dito nais ng mambabatas na gumawa ng mga pagbabago sa pulisya ukol sa paglalayag. Dapat din anyang maghigpit o mahigpit ang mga kinauukulan sa mga pagpapatupad ng safety protocols. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni na Senator Joel Villanueva at Marina Administrator Hernani Pabia. Ngayong taon lang ho, every month may aksidente. Nung June 18, yung MV Esperanza Star caught fire. July 27 naman, 2023 din, MV Aya Express capsized resulting to the death of 27 passengers. O, buwan-buwan po MVCA Santo Niño, 7 sunk resulting to 1 dead passenger. So, how do we improve this? I mean, kung ito yung data natin, yung mga nanonood sa atin, huwag na kayo sasakay. We are trying to educate and the vessel owners, like for example yung Maritime Safety Summit. The most important do kasi yung batas ng Creating Marina is 1974. So we might revisit or we might request for a sort of amendment to the PD 474. Hataw Balita. Nagpakita na ang SUV driver na si Marlon Malabute, ang road rage suspect na nanutok ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City. Tumanggi itong ipakita ang kanyang mukha sa publiko, ngunit pinumpirma na siya ang driver na nasa viral video. Voluntaryo nitong isinuko ang kanyang baril sa mga otoridad matapos i-revoke ang kanyang lisensya. Nang hingi naman ang kanyang panig kung bakit humantong sa ganoon ang pangyayari at kung handa ba siyang makipag-ayos sa biktima, anya sa korte na lamang siya magpapaliwanag, lalo't wala pa silang natatanggap na kaso laban sa kanila. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Elisa Barquez, sa oras na matanggap na nila ang subpoena ay magpa-file sila ng counter affidavit at doon na nila isusulat ang mga detalyeng kinakailangan. Handa rin anya silang sumunod sa due process. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Marlon Malabute at ng kanyang abogado. Lalabas naman po yung katotohanan kung paano nangyaring gano'n. Ayun lang po. Thank you. I respect po yung kanyang decision not to disclose. So I know that the public is asking and inquiring kung ano po talaga yung actual na nangyari and kung ano yung nararamdaman niya. But then again, we have the due process and we have to respect the constitutional right of the accused, or hindi pa nga po siya accused kasi wala pa pong naifa-file na case. Or kung may na-file man, he still a respondent po doon. Hindi pa po accused, hindi pa po suspect. Hataw Balita. Isa na namang kaso ng road rage sa Davao City noong September 8 ang nakunan ng video at nag-viral sa social media. Ayon sa Davao City Police Office, nabangga ng puting kotse ang motorsiklo sa unahan nito. Pero nang hindi bumaba ang driver ng kotse, hinampas ng rider ang salamin ng kotse gamit ang helmet. Dito na bumaba ang driver at saka nagkasuntukan ang dalawa. Sumali pa sa gulo ang babaeng angkas ng motor. Inawat naman sila ng mga residente. Ayon sa DCPO, nagpa-blatter na ang dalawang kampo. Inireklamo ng rider ang pagkabangga sa kanya ng driver ng kotse. Ayon naman sa kabilang kampo, nagtamo siya ng physical injuries. Gayunman, wala pang nagsasampa ng kaso sa kanila. Hataw Balita. Oy, ngayong araw, September 30 na po sisimulan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy. Kabilang sa mga makatatanggap nito ang mga driver at operator ng pampaserong jeep, UB Express, minibus, city buses, mga taxi, TNBS, delivery services, mga tricycle, gayon din ang shuttle at school services. Makatatanggap ng tig 10,000 pisong fuel subsidy ang bawat operator ng modern jeep at UB Express. Habang tag 6,500 pesos na subsidiya naman ang ipamamahagi sa mga driver at operator ng iba pang uri ng pampublikong sasakyan mapa-tradisyonal o moderno. Samantala, makatatanggap naman ng tig 1,200 pesos na fuel subsidy ang mga delivery services at 1,000 pesos naman para sa mga tricycle driver. Hataw Balita.
Dumaraing ang ilang retailer sa Cebu City sa epekto ng pagpapatupad ng price cap sa bigas sa lungsod. Ang mga mamimili naman nananawagan sa pamahalaan para maibalik ang dating presyo ng bigas sa merkado. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Apektado ng implementasyon ng Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price cap sa bigas sa buong bansa ang mga rice retailer sa lungsod ng Cebu. Ayon kay Erwin Gokong, Vice President ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, Cebu City North District, ang bagong ipinatupad na price cap sa bigas ay isang malaking sakripisyo para sa mga rice retailer na nakabili na ng regular at well-milled rice sa mataas na presyo bago ang pagpapatupad nito. Si gobyerno mohatag og baligyan nga barato para ibaligyan og barato. Ikaduha, kanang klaruhon nila sa mga mananakop niya asuhito sila sa klase sa bugas. Sa kabila ng pagpapatupad ng EO, umaasa pa rin anya sila na mapagkakalooban ng ayuda ang mga retailer na susunod sa mandato ng gobyerno, kagaya ng 15,000 na itinakdang subsidy para sa mga ito. Dagdag ni Gokong na kung ipatutupad na nilang mandato sa price cap sa bigas, ay dapat silang maging eksperto sa pag-identify ng well-milled at regular milled rice. Panawagan niya kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hanapan ng paraan na makahanap ng high-yielding na bigas na lumalaban sa bagyo para makasupply pa rin sa kabila ng pagtama ng mga bagyo. Maaari naman anyang bumaba ang presyo ng bigas sa darating na unang linggo at ikalawang linggo ng Oktubre dahil ito ay panahon ng anihan ng bigas. Isa si Merlinda Patindol sa mga rice retailer na kinuhaan ng information at binigyan ng requirements para maka-avail ng ayuda mula sa Department of Trade and Industry o DTI sa Cebu City. Hindi naman anya sila kontra sa gustong mangyari ng gobyerno patungkol sa price cap sa bigas, basta tulungan lang sila na mabawi ang kanilang puhunan at makatubo para masustain at mapaikot ang kanilang puhunan. Tingali og pila say kana ganing ayuda nila, pwede ma-estimate na mo, pwede tingali may makakuan, makapaos-os gyud o kanang ilang gi patuman nga balaod basin makahatag pud mi anak nila. Si Belinda Amisula, isa sa mga consumer ng bigas na aming nadatnan, ay bumibili nito para sa kanyang pinagtatrabahuan na karinderya. Malungkot umano siya na nagmahal ang presyo ng bigas, ngunit umaasa pa rin na magawa ng paraan ng gobyerno na maibalik ito sa mas murang presyo. Dili mo ko blame sa Presidente God. Kay ibutang na to, bisan kinsay palingkuron. Pero ang ako alang ba, kung kinsa man ang pinakagidunta, bahin aning sa bugas ba, kanang kami manggod, kaming mga ubos kay musamot jud mi kalisod in town, unta madungog sa mga kadagkuan, ug unsa manggali ilang panagsabutan, unta madali ba kay Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Karaniwang alternatibo sa white rice sa ilang lugar sa Masbate ang giniling na mais o bigas na mais. Ayon sa isang nutritionist, healthy itong kainin ng mga diabetic at mataas ang blood sugar kesa sa kanin. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Umabot na ng 60 pesos kada kilo ang ibinebentang commercial rice sa mga pamilihang bayan bago pa man ipinatupad ang price cap. Dito sa paminang lungsod ng Masbate City, tumaas ng halos 10 piso kada kilo ng bigas. At ang mabibili mo na lang na mababa ay itong mais na bigas na 48 pesos per kilo. Karaniwang pang ginagawang alternatibo sa white rice dito sa Masbate ang mais na bigas o giniling na mais. Ayon sa isang nutritionist, maraming nakukuhang vitamins at minerals sa mais, bukod sa carbohydrates na pangunahin ding nutrient content ng white rice. Hindi rin ito gaano nakakapagpataas ng blood sugar at nakakatulong pa sa pagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ang corn kasi is very good also in enhancing, developing our immune system.
Oo, because of the minerals and yung mga vitamins na meron siya. It has vitamin B and yung niacin, riboflavin. So napaka nila sa pag-build ng ating immune system. Rekomendado din ito ang giniling na mais para sa mga may hypertension, lalo na sa mga diabetic people. Even me, ako gusto ko rin yung mais eh. Yes, it is very recommendable kasi yun yung tipong pagkain na the best pagdating sa composition, health benefits compared to ating rice. Pero ano nga ba ang lasa ng mais na bigas? Dito sa bahay, ang ginagamit na naming bigas, itong mais. Kaya subukan natin yung magluto na isang takal para ipatikim natin sa ating mga kabayan. Ngayon, hugasan naman natin siya. Kung para sa bigas, itong mais na bigas ay isang hugas lang siya. Kumpara dun sa mais na nakagisan natin na white rice, halos dalawa ang ginagawang paghugas. Ngayon, lalagyan naman natin ng tubig. Hindi naman siya masyadong matubig hanggang lagpas lang dun sa kanyang sa pinaka-mais. Ngayon, sa rice cooker natin siya lulutuin para medyo mabilis. Natatagal lang mula 5 hanggang 10 minuto itong ating mais. Kaya 10 minuto na halos ang lumipas at nag-ilaw na itong ng rice cooker at indikasyon na luto na itong ating mais. Yan natin. Ngayon titikman natin itong niluto nating mais. Kumpara doon sa bigas na ating nakagis na kinakain, itong mais medyo may katabangan ang lasa. Pinatikman natin sa ilan nating kababayan ang nilutong mais na bigas at magkakaiba ang kanilang komentaryo. Ang iba sa kanila, ito na talaga ang binibiling bigas mula ng sumipa ang presyo ng white rice. Iba po yung mais na bigas sa mais na, sa bigas na kinakanin natin na regular. Kasi yung mais lero, parang magaspang at saka hindi siya makinis ba. Sa sobrang mahal na bigas ngayon, kinanglan natin ng makakain sa araw-araw. Matabang po. Pwede na rin po, pero iwan ko lang po sa mga bata kung magugustuhan po nila. Sakdong-sakdo po. Mukhang mas masarap pa rin yan sa bigas. Pwede naman. Basta mura. Pwede na ipalit. Kaya lang minsan, yung mga bata, hindi sanay sa mais. Ang mais, nagbabawas ng cholesterol. At maganda sa mga high blood. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hindi pa matiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hanggang kailan ipatutupad ang price cap sa bigas. Kaya utos nito kung madiliin na ang pagbibigay ng financial assistance sa mga rice retailer bago sumapit ang election spending ban sa September 15. Sa ilalim ng subsidy program, bawat kwalipikadong maliliit na rice retailers ay makatatanggap ng 15,000 pesos. Sila ang pangunahing apektado sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling ng bigas sa 41 pesos per kilo sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo, pag may sinabi akong sagot dyan, yung presyo susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin kung paano ang takbo. Ngunit ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, maaaring hindi nila kayanin na tapusin agad ang pagbibigay ng tulong hanggang September 14. Ito ang dahilan kaya humiling ang ahensya ng exemption sa Commission on Elections ukol sa spending ban dahil sa paparating na barangay and sangguniang kabataan election sa October 30. Pakinggan po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. The President instructed us to finish this as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th, pero we told him na
we really want to, we have applied for an exemption in the eventuality na may mga unforeseen circumstances that will cause some delay. Hataw Balita. Inumpisahan na ng Department of Trade and Industry ang profiling sa mga rice retailer na bibigyan ng cash subsidy sa Bicol Region. Kasunod ito ng implementasyon ng Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price cap sa bigas sa buong bansa. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Ilang mga rice retailers sa Bicol ang dumaraing ngayon matapos malugi dahil sa ipinatupad na Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling sa presyo ng ilang klase ng bigas. Napilitan kasi umano silang ibenta ng mura ang ilang klase ng bigas na nooy mataas pa ang presyo. Dati 2,300 ang bigay nila sa amin sa regular price. Naging 2,000 na lang. Marami kami stock. Yung iba nalulugi na yung ibang mga namin. Kailangan namin mag-adjust. Pero naka-adjust naman kami. Pero may mga stock pa kaming pinapaubos. Hindi agad kami napapadalhan ng bigas. Kasi nga, mahal. Ang lugi namin nun sa 7 pesos per kilo. Pero napapakiusapan naman po yung mga customer, yung mga mamimili. Alam naman nila na stock namin yun. Kaya naman dahil dito, inumpisahan na ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang profiling na naglalayong matukoy ang mga qualified na mga rice retailer para makatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Since September 5, daily, umiikot dyan natin mga tao. Nakuha lang yun yung details ng store, yung owner. Tapos, dinedetermine kung talaga compliant sila dun sa Executive Order 39. Kasi, kung hindi naman sila nagbebenta ng regular milled rice and well-milled rice, hindi naman sila kasama dun sa possible beneficiaries. Ayon sa DTI, kinakailangan ng isang tindahan ay may nakadisplay na well-milled at regular rice. Kinakailangan din na nakasusunod sa licensing at permit ang isang rice retailers para makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Sakaling makapasa sa mga benefikasyon, tatanggap ang bawat isang rice retailer ng 15,000 pesos financial assistance. Nilinaw naman ng DTI na ang mabibigyan lamang ng cash assistance ay yung mga micro rice retailers o yung mga retailer na maliit lamang ang puhunan. Isang cash assistance slot lamang din ang matatanggap ng bawat beneficiary kahit pa mayroon itong maraming pwesto o tindahan sa merkado. Samantala, umabot na sa mahigit 700 rice retailer mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region ang nai-profile na ng ahensya at posibleng tumanggap na ng subsidiya sa mga darating na araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, nakita na nakaapekto po sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang southwest monsoon o habagat. Patuloy ding inoobserbahan ang low pressure area o LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. Pababa pa rin naman ang tsansa nitong LPA na maging isang ganap na bagyo. As of 3 a.m. ngayong Miyerkules, September 13, huling namataan itong nasabing LPA sa 610 kilometers sa silangan ng Itbay at Batanes. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Bicol Region, Aurora at Quezon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trough ng LPA. Ang Metro Manila, Visayas, Zamboanga, Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Calabarzon at Central Luzon, La Union, Pangasinan at Benguet naman, inaasahan po na magkakaroon din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Samantala, makararanas naman ang nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sisikat po ang araw mamayang alas 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan,
tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon kagabi. Samantala, 2 minor de edad naman na magkapatid ang nasaktan matapos bumagsak ang konkretong pader ng kanilang tahanan nang maramdaman ang nangyaring pagyanig sa Calayan, Cagayan. Si Kyle Balad, humahataw. Hataw Balita. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang ilang mga lugar sa Northern Luzon dakong 7:03 ng gabi nitong Martes, September 12. Sentro ng naging pagyanig ang Dalupiri Island na sakop ng Calayan Island sa probinsya ng Cagayan. Samantala naramdaman naman sa Sinait, Ilocos Sur ang intensity 4. Nakapagtala rin ng instrumental intensities ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa iba't ibang lugar. Intensity 4 sa Apari, Gonzaga, Cagayan at Lawag City, Ilocos Norte. Intensity 3 sa Peñablanca, Cagayan at Sinait, Vigan City, Ilocos Sur. Intensity 2 naman ang naitala sa Ilagan City, Isabela at Intensity 1 sa Kasiguran, Aurora kasama ang Candon, Narvacan, Tagudin sa lalawigan ng Ilocos Sur. Sa inilabas namang ulat ng Calayan Municipal Information Office, isang bahay naman sa Barangay Sentro 2 sa bayan ang bumagsak ang dingding na nagdulot ng injury sa magkapatid na mga minor de edad na agad namang dinala sa Calayan Infirmary. Nagdeklara na rin si Calayan Mayor Jong Leopis ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas ngayong araw, September 13, upang bigyang daan ang inspeksyon ng mga gusali sa paaralan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng eskwelahan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita. Handa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa West Philippine Sea. Itong naging tugon ni AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations Navy Captain Peter Jemsun de Guzman sa tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa hearing ng Senate Committee on National Defense kung handa ang AFP sakaling magkaroon ng pag-atake sa Philippine Coast Guard sa pinag-aagawang teritoryo. Pakinggan po natin ang bahagi ng committee hearing. Worst comes to worst, nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang malasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command. Sa resupply mission ito lamang Biyernes, September 8, nakunan ng Philippine media ang delikadong pagmamaniobra at panggigit-git ng mga barko ng China sa mga bangka at barko ng Pilipinas na maghatid lang ng supply sa tropang nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Matatandaan din noong Agosto, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply team ng Pilipinas. Hataw Balita. Tutol ang Alliance of Concerned Teachers sa lumabas umanong panukala para tanggalin ang pangalang Marcos na kakabit ng salitang diktadura tuwing tinutukoy ang rehimeng Marcos at panahon ng batas militar. Pero ayon sa Department of Education, walang babaguhin sa pagtuturo ng bahaging ito ng kasaysayan. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na mayroong memorandum na nag-uutos na tanggalin ang salitang diktadurang Marcos sa araling panlipunan curriculum ng grade 6. Ayon kay DepEd Bureau of Curriculum and Teaching Director Joyce Andaya, ginawa ang nasabing memo ng Bureau of Curriculum Development Specialist ng ahensya
Pero nilinaw nito na pag-aaralan pa ng kagawaran ang nasabing memo para sa pilot implementation ng K-12 curriculum. Pinabulaanan naman ng opisyal ang umano'y tangka ng DepEd na baguhin ang kasaysayan at burahin ang brutal na martial law. Unang tumutol sa akbang na ito ang Alliance of Concerned Teachers o ACT at sinabing ito ay isang malinaw na pagtatangka na i-revise ang kasaysayan at insultuhin ang mga biktima ng martial law. Labag umano ito sa Section 27 ng Republic Act 10368 o mas kilala bilang Marcos Human Rights Victims Reparation. Sabi nga natin, hindi ito simpleng historical o pagbabago, alteration of historical terminology, but ito ay patutungo sa tinatawag nating historical distortions. Tandaan natin, noong panahon ng martial law, ang daming pinatay, ang daming pinulong, ang daming tinorture. At sino ang pangunahin sa larin dito? Kundi noong panahon na yon ay yung tatay na kasalukuyang pangulo ngayon, si Marcos Sr. So kailangan pagdidiin ito na, at huwag kalimutan ng mga taong bayan kung sino ang pasimuno na yun. At huwag na makalimutan ito. Ayon naman kay Albay 1st District Representative Ed Selagman na ang pagtatanggal ng nasabing mga salita ay sumasalungat sa Republic Act 10368 na kasalukuyang nagmamandato sa DepEd at CHED na isama sa primary hanggang tertiary education ang mga nangyari sa panahon ng martial law sa ilalim ng diktador na si Marcos Sr. at maging ang mga kabayanihan ng mga biktima ng human rights violations sa panahon ng martial law. Pakiusap na lamang ng ACT sa DepEd. Konsultahin, malawakang konsultahin, anumang pagbabago sa curriculum, anumang pagbabago sa itinuturo mismo ng mga teacher, ay konsultahin ang mga stakeholders. Kami mga teacher, mga magulang, mga estudyante. Mag-usap tayo, ano bang curriculum pag-usapan natin? Pag-usapan natin ano ba yung nangyayari sa lipunan. Yun dapat ang curriculum at pinag-uusapan mga paksa sa loob ng mga paaralan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Tumatanggap na ng aplikasyon at nominasyon para sa Maharlika Investment Corporation Board of Directors. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa mga listahan ng posisyon ay President and Chief Operations Officer, Regular Director at Independent Director. Makikita sa website ng Department of Budget and Management ang kumpletong listahan ng requirements at qualifications para sa mga kinakailangang posisyon. Maaari itong ipadala sa Maharlika Secretariat at treasury.gov.ph hanggang sa September 27, 2023. Ang Maharlika Investment Corporation ay isang government-owned company na siyang mamamahala sa Maharlika Investment Fund. Hataw Balita. Oras, alas 5:41 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Tumugon sa malaking pangangailangan ng dugo sa Jose Lingad Memorial General Hospital ang Members Church of God International Guagua, Pampanga Chapter. Si Erica Endraca, humahataw. Hataw Balita. Pag-ibig ang pangunahing aral na itinuturo sa Members Church of God International o MCGI. Kaya naman iba't ibang gawang mabuti ang isinasagawa ng grupo upang maipadama ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Kabilang na dito ang MCGI Cares Mass Bloodletting Activity na layong iparamdam ang pag-ibig sa kapwa. Isinasagawa po natin yung mass bloodletting para makatulong po tayo sa mga taong nangangailangan na masalinan po ng dugo. Kasi marami pong lumalapit na kahit hindi kapatid sa iglesia, pati ng mga ibang reliyon lumalapit para matulungan natin, mabigyan ng tulong, masalinan po sila ng dugo. Kaya isinasagawa po natin itong mass bloodletting para makatulong tayo sa utos ng Diyos na umibig sa ating mga kapwa-tao. Palaging katuwang ang iba't ibang chapter ng grupo para tumugon sa malaking pangangailangan ng dugo, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kaisa ang MCGI Guagua Pampanga Chapter sa patuloy na pagsuporta sa naturang advokasya.
Nitong linggo, September 10, nagsagawa ng third quarter mass bloodletting ang grupo sa Barangay San Jose, Guagua, Pampanga, katuwang ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital para makadugtong ng buhay sa mga kapwa-taong nangangailangan ng dugo. Ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital, malaki ang pasalamat sa mga blood donors and blood partners tulad ng MCGI. Kasi malaking porsyento ng dugo natin sa kanila nanggagaling. Sa pamamagitan ng mga partnership na ganito, natutustusan natin yung pangangailangan ng mga pasyente. Nadudugtungan natin yung buhay nila nang walang kapalit. Masayang-masaya naman ang MCGI blood donors sa pagkakataong makatuwang sa nabanggit na gawain at makatupad sa utos ng Diyos na umibig sa kapwa. Dahil alam mo yung kung saan siya mapupunta, napaka fulfilling sa pakiramdam. Kahit siguro yung maliit na bagay po na nakapagbahagi ako ng dugo kahit konti lang po, nakakatuwa po dahil naging kasangkapan po tayo ng Diyos na makapagbigay po ng dugo. Hindi po maipaliwanag yung tuwa na nararamdaman na yung maisip po na sa maliit na bahagi makakatulong po. Sa kabuuan, umabot sa 71 bag ng dugo ang nai-donate ng MCGI Guagua Pampanga Chapter sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital na tiyak na makadurugtong ng buhay ng nangangailangang individual. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Guagua, Pampanga, Erica Endraca, humahataw! Hataw Balita. Isang bagong pasilidad ang binuksan ng Philippine Coast Guard itong Lunes, September 11, kung saan makapagsasanay ang kanilang mga tauhan sa loob at labas ng barko bilang bahagi pa rin ng kahandaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. May mga tagapagturo na ring ipinadala at nagsanay sa Estados Unidos sa ilalim ng Philippine Coast Guard. Sila naman ang magtuturo sa mga kapwa nila PCG personnel pagbalik ng Pilipinas. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Pinasinianak sa paunguna ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang bagong dalawang palapag na Specialized Education and Technical Building sa Balagtas, Bulacan para sa Fleet Education Training and Doctrine Development Institute ng Philippine Coast Guard. Ang nasabing pasilidad ay may 15 rooms na pinondohan ng 250 million pesos ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng US Department of Defense, US Coast Guard, US Embassy at Joint US Military Assistance Group o HUSMAG. Sa pasilidad na ito, sasanayin sa technical competencies ang mga tauhan ng PCG. Dito rin lahat. Pati yung mga maliliit natin na vessels, pati yung mga aluminum boats, pati yung maintenance ng mga rubber boats. Lahat ng maritime operations-related activities dito natin gagawin. They will have classroom instructions and may simulator tayo. Mayroon tayong laboratory for the engine room. So lahat nandito except for the physical water na kailangan. Ginawa ang pasilidad na ito para maitaas pa ang profesionalismo ng mga manlalayag ng Philippine Coast Guard at lalong mapalakas ang puwersa ng pagtatanggol ng pangkaragatang teritoryo. Karamihan sa mga trainers sa binuksang pasilidad ay mga miyembro din ng Philippine Coast Guard na pinag-aral pa ng US at nagsanay sa ilalim ng US Coast Guard. Simula 2014 ay may mga pinadadala na ang PCG personnel sa Estados Unidos para magsanay. May mobile training team din ang US Coast Guard na bumabiyahe papunta ng Pilipinas para magturo. Samantala, sinabi naman ni US Ambassador Mary Kay Carlson na handa ang Amerika na suportahan at tulungan ang pangangailangan ng Pilipinas, lalo na kung may kinalaman ito sa pangangailangan at sa ikatututo ng Philippine Coast Guard. A long-term commitment to the Coast Guard, to the people of the Philippines, because we are truly your steadfast friends. We are partners in prosperity, and we are ironclad allies. And that's a mutual defense treaty that we have. So that goes both ways. When the Philippine Coast Guard is strong, our U.S.-Philippine alliance is strong. We are able to rescue any
folks who have problems at sea. We're able to protect livelihoods, including combating illegal and unreported fishing. So it's truly a partnership that is very meaningful. Samantala, nadagdagan pa ng 3,500 ang miyembro ng Philippine Coast Guard. Posible ring sumailalim din ang ilan sa kanila sa 4 na buwang pagsasanay at pagkatapos ay de-deploy ang mga ito sa mga barko ng Pilipinas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Arestado ng mga otoridad ang 3 grupo ng mangingisda mula sa Tansa, Cavite dahil sa iligal na pangingisda sa Maribeles, Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita! Naaktuhan nitong Lunes, September 11, ng Bataan PNP Maritime Operative Group ang 3 grupo ng mga mangingisda na pawang mga residente ng Tansa, Cavite na nagsasagawa ng illegal fishing sa karagatang sakop ng Barangay Lucanin sa bayan ng Maribeles, Bataan. Sa ulat ni Police Major Jonathan Dayawan Jr., Station Chief ng Bataan Maritime Police Station, nagsasagawa ng Seaborne Maritime Patrol ang PNP Maritime Police nang maaktuhan ang mga nasabing mangingisda na namamalakaya gamit ang fishing net sa loob ng 5 kilometrong sakop ng Maribeles Municipal Seawater. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Regional Maritime Unit 3 ang 3 kapitan ng bangka upang sampahan ng kaso at papanagutin. Kinumpiska ng mga otoridad ang kanilang mga bangka at kagamitan habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa mga ito. Maharap naman sila sa kasong paglabag sa Republic Act 10654, Section 86 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in relation to Municipal Ordinance No. 13-S-96 o ang unauthorized fishing and unregistered fisher folks sa bayan ng Maribeles, Bataan ang 3 kapitan ng sasakyang pangisda. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita! Ipinagkaloob ng Japanese government ang mga gamit sa pagsasaka sa Sugar Regulatory Administration sa Bacolod City. 80 units ng traktor, 48 unit ng sugarcane planter at lateral flare mower at 5 unit ng power harrow ang kabilang sa assistance package mula sa Japan government. Pinondohan ang nasabing mga kagamitan sa ilalim ng Japan Non-Project Grant Aid. Nasa 314 million pesos ang kabuang halaga ng mga nabanggit na equipment na tinanggap sa pangunguna ni Sugar Regulatory Administration o Administrator Pablo Luis Ascona. Layunin ng naturang proyekto na mapalakas ang pagsasaka ng tubo sa bansa. Hataw Balita! Bagong atraksyon ngayon sa bayan ng Kasiguran, Sorsogon ang 16,000 Blue Roses na sinimulan ng pailawin ng lokal na pamahalaan. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Maganda ang bagong atraksyon na binuksan ngayon sa bayan ng Kasiguran, Sorsogon, kung saan opisyal na pinailawan ng lokal na pamahalaan ang 16,000 piraso ng Blue Roses noong Linggo, September 10. 2 buwan din ang ginugol ng local government unit para matapos at mapailawan ang nasabing proyekto. Maaaring makita ang 16,000 Blue Roses na ito ng may ilaw tuwing Biyernes at Sabado alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ngunit pagsapit ng September 30 ay araw-araw na itong paiilawan. Ayon sa LGU, malaking tulong ito sa turismo sa bayan ng Kasiguran, Sorsogon. Dahil inaasahang dadayuhin ito ng maraming turista upang makita at masilayan ang bagong tourist spot sa bayan. Makikita ang nasabing Blue Roses Garden sa Plaza Escudero. Libre lamang ang pagpasok sa nasabing Blue Garden upang ma-enjoy ng mas nakararami ang magandang view na perfect pang selfie. Sa hinaharap naman ay plano ng local government unit na lagyan ito ng entrance fee para sa mga turista. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Ayan, at sa atin namang shout out po sa ating mga
kahataw kay Mirna Eliasus, John Lawrence Maroto, Jorsky Ando Jr. Ayan. At sa siyempre mga suki natin kagaya nila Elena Yang ng Sinpong Taiwan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 3 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Tesalonica Kapitulo 5, talatang 15. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.